Sino nga ba yung may mga anak dyan na babae na napakatigas yung ulo? Yung sisirmo na natin ngayon, mas lalong lalala bukas. Okay, sino nga ba yung may malaking pangarap sa mga anak nila? Sino nga ba yung nasasaktan sa tuwing sinasagot sila ng anak nila? Sino nga ba yung minumura ng mga anak nila na napapaiyak na lang dahil hindi nila kayang saktan yung anak nila? O sino nga ba yung mga magulang na kahit anong gawin, binubugbog o ginaganto o ginagano na lang yung anak nila, tas hindi talaga makikinig? Yung mas lalong lumalala yung sistema ng anak nila, yung katigasan ng ulo, mas lalong umiiral sa isip nila. Sino yung mga magulang na konting galaw ng mga anak nila nasasaktan na? Sino nga ba yung magulang na araw-araw nagdadasal na magbabago yung anak nila? Yung tipong babae yung anak nila, tas hindi nila makontrol. Okay? Okay, here we go. Okay. First of all, siguro naman na-experience natin yung mga ganyan. Pero ako, wala akong anak Although, na-experience ko kasi yan eh. Okay? Based on experience kasi itong ituturo ko sa inyo. Kung paano natin i-handle yung mga anak nyo. O paano nyo i-handle yung mga anak nyong babae na napakatigas yung ulo. Okay? Mas nagiging worst kapag pinagsasabihan. Okay? Ganito lang yan, okay? First of all, bago tayo mag-act, isipin muna natin kung bakit nagaganyan. Okay? Marami kasing kumbaga anggulo na dapat tingnan. Kasi alam mo naman na maganda yung ginagawa mo. Ba't talaga lumilihis ng landas yung anak mong babae? Okay? Tingnan natin yung anggulo. Una, sino nga bang nagdidisiplina niya nung una? Kayo. Okay. Meron na ba kayong idea o meron na ba kayong alam kung sino yung mga sinasamahan nila? Okay, sige. Kung alam nyo na, edi mabuti. Kasi hindi pwede yung anak mo gagala, matagal nang umuwi sa gabi o madaling araw na uuwi, na walang kaibigang sinasamahan. Meron talaga yan. Okay? Talagang tingnan natin, okay? Tingnan natin bago tayo mag-react. Isipin muna natin. Huwag nating idaan sa init ng ulo lahat, okay? Mag-isip muna tayo bago natin resolbahin yung mga ganyang ugali ng mga bata, okay? Baka kung ganito talaga yun, tumitigas yung ulo ng mga bata, nagsisimula sa 15, 16, kasi dun nagde-develop yung ulo nila, kumbaga yung isip nila, tsaka dun yung rebellion, tsaka yung bagong kumbaga development, at tsaka bagong belief na nagbi-build na dapat ako na yung magdidesisyon sa buhay ko at kaya ko na, okay? Nagiging entitled na yung mga bata sa ganung edad. Okay? Isipin muna natin, tingnan muna natin yung lahat ng anggulo, okay? Meron ba akong pagkukulang na nanay? O wag nating i-consider lahat na tama tayo, okay? Kasi ibang generation na ngayon yung kinalakihan nila. Okay? Isipin din natin, ama ba ako na may pagkukulang o nasobrahan ba ako sa pag-aamuhan sa kanya? Sobra na ba yung pananakit ko sa kanya kaya hindi siya nakikinig? Okay? Talagang mali lang ba talaga lahat yung napupuna ko sa kanya? Isipin muna natin lahat ng anggulo, okay? Tapos pag nalaman mo na kung ano nga ba talaga yung dahilan, okay, ganito yung gawin mo okay. Yung mga anak kasi natin, o yung mga anak nyo kasi, yung mga babae, alam nyo naman na fragile yung puso nila, okay? Sa tuwing may sinasabi tayo kahit hindi masama, ganyan, o kahit wala lang, sa isip nila, lumalala yun okay? Lumalala yun. Mas lalong pinapasama mo, okay?
mas lalong, kumbaga, kinukonsinti mo para, kumbaga, yung ganun yung mga iniisip ng mga babae. Kasi, behind of that kind of attitude, okay, merong kaibigan yan na natatakbuhan o merong boyfriend yan na natatakbuhan na nagva-validate nila. Okay? Kumbaga, nagpapalakas ng loob nila na gumala or magmatigas yung ulo o sumagot sa inyo o hindi kayo sundin. Meron yan. Okay? First of all, okay, ganito gawin nyo. Okay? Pag uwi nila, huwag nyo munang sermonan. Okay? Maganda muna kayo ng pagkain. Pag hindi pa rin nakipagkausap sa inyo, okay, sige. Sa susunod na araw, talagang gumawa ka talaga ng paraan, okay? Ganun, ulitin mo yung ganun mo. Antayin mo, mag-usap kayong dalawa, okay? Tanungin mo muna, huwag ka munang mag-sermon. Kasi naman pagdating niya, ganun na talaga. Sumbat na sumbat ka. Putang ina, pagdating ng anak ko, huwag mo nang sumugod. Okay, kalma. kalma. Pagdating ng anak mo, siyempre, tanungin mo muna, okay? Kamustahin mo muna yung pag-aaral, kung nag-aaral ba yan. Tapos kahit, basta tanungin mo, kausapin mo kung anong ginagawa niya, okay? Alam mo naman na, kumbaga, hindi yan magsasabi ng totoo, okay? Alam naman natin na hindi yan magsasabi ng totoo. Basta tanungin mo muna, okay? Tapos, kumbaga yung casual conversation lang na parang wala siyang kasalanan. Okay? Magtawanan kayo, kumbaga, kamustahin mo. Kasi, bakit yan yung pinapagawa ko, okay? Kinukuha mo muna yung comfort niya. Okay? Kinukuha mo muna yung comfort niya. Binabalik mo yung unang pagkakataon na hindi ka ganyan. Naisip mo ba yun? Hindi, di ba? Yan yung pinakasimpleng gawin, pero hindi mo nagagawa. Kasi jump into conclusion ka na galit ka na sa kanya. Okay, balikan natin. Okay, tas unang araw na ganun kayo, nagtatawanan lang kayo. Kaya lang, magtawanan kayo. Sa susunod na araw, yan din yung gawin mo. Kamustahin mo. Basta isipin mo ha, walang sermon. Babalikan kita ha. Ibabalik ko to ha. Walang sermon. Okay? Walang putak. Kamustahin mo lang siya. Wag mong sabihin na, ganun din ako nung una. Wala na yun, okay? Yung isipin natin kapakanan ng anak mo, hindi yung nakaraan mo, okay? Okay, balikan ko ha, kasi matigas kayo eh. Okay? Balikan ko ha. Pangalawang araw, kung kausapin mo, tapos tanungin mo, kumbaga yung conversation nyo, neutral. Kamustahin mo. Okay, pag pangatlong araw, ganun din yung nangyayari. Ibig sabihin, may improvement na, okay? Pag umuwi yan ng maaga, makikipagkausap yan sa'yo. Ibig sabihin, nakuha mo na yung loob niya. Unti-unti na niyang nakakalimutan yung mga barkada niya. Tapos, naibabalik mo na yung loob ng anak mo. Okay? Baka magtatanong ka, ano bang pag-uusapan natin? Ano bang pag-uusapan namin ng anak ko? Alam ko naman, hindi pwede yung ganun. Kahit walang silbi yung pag-uusapan nyo, pag-usapan nyo talaga. Casual conversation nyo yung sinasabi ko eh, di ba? Pag-usapan nyo, kasi bata yan, okay? Isipin mo, bata yan, okay? Kaya, tapos mga ilang araw na nakabalik, mga ilang araw nyo nang ginagawa yun, yan yung ibig sabihin na may improvement, okay? Yan yung kakulangan mo, yung pakinggan yung anak mo, okay? Na i-consider yung side niya, na hindi lang ini-insist kung anong meron sa isip mo at anong meron sa puso mo. Okay? Hindi gagana yung mag-aral ka. Hindi. Merong fundamental process yan para pasunurin yung anak mo. Pakinggan mo muna yung puso niya. Baka may sobra, baka may kakulangan, baka may mali, konting mali, lean into big mistakes na naman. Okay? Kaya nga, gusto kong kausapin mo yung bata na masinsina.
Pakinggan mo. Mag-sorry ka. Sorry sa mga nagawa ko nung una. Right? Kasi, alam mo naman, mahal na mahal kita, anak kita, di ba? Yan yung totoo. Yan yung totoo. Tsaka mas makikinig pa yan sa inyo. Tapos yung concern niya, mas lalong maipupunta sa inyo. Mawawala na yung mga kaibigan niyang mga konsentidor. Mas mapufocus yan unti-unti sa future niya. Yan yung gawin mo. Kamusta ka na? Kamusta na yung pag-aaral mo? Yung mga tatay dyan na mas mabigat yung kamay, na mabilis mapikon, mabilis magalit, na naanampal, na mamatok. Please lang, stop mo muna yung mga ganyan. Kausapin mo muna, makinig ka muna. Okay? I'm so proud of you pag nagawa mo yan. Promise. I'm so proud of you. Yung mga babae, in short, validation lang yung kailangan nila. They need someone to hear them out. Okay? Kasi emotional yung babae. Okay? Yan yung whole point. Okay? Pakinggan nyo lang yung anak nyo. Tapos marirealize nyo na napakakunti lang pala yung pagkukulang ko, di ba? Pero yan yung pinaka-effective. Okay? 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 Very good. Sana gawin mo yan, ha? Tapos balikan mo, mag-comment ka kung mayroon pang kulang o mayroon pang dapat gawin. Tapos basta mag-comment ka dito, okay? Thank you for watching!